Okay. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God is good. God is good kasi February na. Sabi mo nga sa katabi mo, nagtagumpay tayo ng isang buwan ulit. Amen? Okay, so if you have your Bible, okay, sa mga Biblia natin, buksan na ninyo sa book of Ephesians. Our study, pag-aaralan po natin, we will start studying the book of Ephesians. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan. We'll start pati sa kabataan, ito rin pag-aaralan nila. Sa next week, hiwalay na sila sa atin. But ito rin po ang pag-aaralan nila. Okay, so book of Ephesians. Okay, okay, magsisimula tayo sa chapter 1, of course. The book of Ephesians. Now, si Apostol Pablo ay napakarami niyang sinulat na epistles. Actually, the book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, and Philippians. At 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Philemon, Titus, ay sinulat ito sumulat lahat nito ay si Apostol Pablo. So, makikita natin na the book of Colossians, Ephesians, and Philippians, and Philemon ay sinulat po ng Apostol Pablo. Ito yung tinatawag na prison epistles. Kasi sinulat ito ng Apostol Pablo nung siya po ay nakabilanggo doon sa bilangguan, naka-house arrest siya at ayaw niyang masayang yung panahon niya doon. And he make letters to different churches. At itong apat, Colossians, Ephesians, Philippians, and Philemon, ay sinulat niya ito para sa mga nung siya ay nakabilanggo. At ang written before the imprisonment, bago po siya mabilanggo, isinulat niya rin ang 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Galatians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, and Romans before the imprisonment. Then after the imprisonment, sinulat niya yung apat. Tapos, nakalaya siya, sumulat siya ulit, yung 1 Timothy and Titus. Tapos, nabalik siya sa bilangguan, sinulat niya ulit yung 2 Timothy, at sinasabi na lang ito na yung huling sulat ni Apostol Pablo. Pagkatapos nito ay siya na po ay hinatulan ng kamatayan at pinugutan ng ulo. So makikita natin that these are the epistle of Apostle Paul. So itong aklat ng Philippians, mababasa natin, open your Bible to the book of Philippians chapter 1. Okay, Ephesians I should say. Sanay na ako sa Philippians. Okay, Ephesians. Episo sa Tagalog. Nakalagay dito na sa verse 1, nandito yung tinatawag na salutation niya. Sinasabi niya so maliwanag dito. Hindi na debatable. Sino bang sumulat? Hindi, wala na po. Hindi na pagdebatihan kasi nakasulat na po dito. Sabi niya rito, mula kay Pablo. Di ba? Mula kay Pablo na naging, anong sabi doon? Apostol ni Kristo. Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so makikita natin, siyang sumulat. Verse 1. Now, sa verse 2, sinabi niya doon, sa mga kapatid. Okay, ano sinabi niya? Na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. So makikita natin that who is the author? Okay, it was written by Apostle Paul. And kanino? Sino ang receiver? It is the believer in Ephesus. Sa mga Ephesian believer. Okay. At anong kanilang description doon? Ang description sa mga Ephesians ay mga at tapat at na namumuhay kay Kristo Jesus. So, nakikita natin, it is particularly written to the Ephesian believers. And it was canonized para sa atin na hindi in general para din po sa lahat ng mananampalataya, sa mga tapat na lingkod ng Panginoon.
So, makikita natin na talagang ipinakita rito na ang episo po ay isinulat para magbigay po ng mga katuruan at instruction sa atin. Ang aklat ng episo ay napahati sa dalawa. Okay, nandun pa lang tayo sa information ha. Ang aklat ng Episos ay nahahati sa dalawa. Yung chapter 1 to 3 is the doctrinal part. Ang tinatalakay dyan ay mga doktrina, mga katuruan, tungkol sa mga katotohanan, mga turo, tungkol sa Kristyanismo at sa Diyos. And from chapter 4 to 6 ay yung tinatawag na practical part. Pag sinabi nating practical part, i-apply mo ngayon yung pinag-aralan mong katotohanan. Marami pong mga nag-aaral na kung minsan pinag-aaralan lang yung doktrina pero hindi ito ina-apply o sinasapamuhay. The Book of Episo, itinuro niya po yung katotohanan at itinuro niya rin kung paano mamuhay sa katotohanan. Alamin mo yung katotohanan at isa pamuhay. So, in chapter 1 to 3, ay ito yung tinatawag na doctrinal part. At yung chapter 4 and 6, practical part. Lagyan na lang natin ng W. Ang first part, chapter 1 to 3, is our wealth in Christ. Yung kayamanan natin kay Kristo. So W na, our wealth in Christ. In chapter 4 to 6, W pa rin, para mas maayos, our walk with Christ. Okay, our walk in Christ. So, in Christ pa rin ha. Our wealth in Christ and our walk in Christ. And that is from chapter 4 and 6. So, binibigyan natin ng bird's eye view para alam na yung overview ng ating pag-aaralan. So, pag-aaralan natin, una, yung kayamanan natin na nakay Kristo. At pag-aaralan din natin yung lakad natin, pag sinabi nating lakad, pamumuhay na nakay Kristo. Okay. So, unahin muna natin yung kayamanan natin. Wow, mayaman tayo kay Kristo. Amen. Amen. So, that is our topic. So, we will start from chapter 1. Okay. Okay. Of course, 1 to 3 is the so-called salutation. Okay. Salutation is from chapter 1, 1 to 2. Okay. Nagsalute siya doon. Okay. Nagsaludo siya doon. Okay. Na 1 to 3, salutation. Ano yung salutation niya? Yun yung paunang sulat. Di ba? Pag sumusulat ka ganito. Okay. Sino nakaranas na sumulat? Yung gumagawa ng letter. Mga student, pinag-aaralan nyo pa ba? Yung pagsulat? Hindi na. Kasi text-text na lang. Di ba, mayroon tinatawag na yung headings. Yung part of the letter. Okay. Ano yung nalaman ng headings? From, to, sa business letter na from. Okay. Date muna. Okay. February 5, 2023. Okay. To. Kanino? Halimbawa. To Brother Solomon Ochabe. Nilagay doon. Di ba? Pati yung address niya. Business letter kinukan ko o formal letter. Then, doon sa from. Okay. Brother Pablito Makaraeg. Okay. Then, pag nakalagay na doon, di ba? Ang susunod doon ay yung body. Pero sa body, meron ka pang tinatawag. Ako, pag sumusulat ako, pati mga solicitation letter ka, Christian greetings. Di ba? So, dito may greetings sa Apostol Pablo. Basahin natin, verse 1 and 2. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. So, i-define niya, sino yung sumusulat? Mula kay Pablo. At sino si Pablo? Apostol ni Kristo. Okay. Na naging, sabi niya, in-emphasize niya,
na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. So yun yung description niya sa sarili niya. Naging apostol ako, not on my will, not on my own choice, but by the will of God. Ang sumunod, sinabi niyo doon, address. Sabi niya, sa mga, verse 2, para sa mga hinirang. Para sa mga hinirang, okay, sa mga kapatid na nasa Episo. Sinabi ko na, particular yun specifically, it was written for the believers in Ephesus. Okay. At ang sinabi niya doon, anong description mo taga-Ephesus? Okay, sa mga Ephesus na tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. So, yung description niya ay tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. So, faithful. Purihin Panginoon. Ito yung mga sinulatan niya, yung mga tapat. Okay. Sumainyo, ito na. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ang Panginoong Jesucristo. Ito yung sinatawag na greetings niya. Ito yung style ng format, o ito yung format at style ng Apostol Pablo sa pagsusulat. Sinisimulan niya ito sa pagbati at sinisimulan niya ito sa mga ganitong pagsulat. Obserbahan niyo, lahat ng kanyang sulat ay ganyan. Mula kay Pablo para sa mga taga-Episo, mula kay Pablo para sa mga taga-Galatia, at nang susunod, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. So makikita natin that is the salutation ni Apostol Pablo. Okay. So let us go sa verse 3. Okay. Okay. So chapter 1 verse 3. Ano sabi doon? Ito yung tinatawag na doxology. Okay. Benediction. Okay. In verse 3 with the key doxology. Doxology. Diba lagi natin ito kasanayan sa mga program Nalagyan na doxology. Instead of opening prayer, naalis na nila yung opening prayer. Nagdo-doxology na lang. Ito ginawa ng Apostol Pablo sa mga sulat niya, doxology. At sabi niya, ano sinabi niya verse 3? Nagsimula siya. Okay. Verse 3. Okay. Magpasalamat tayo. Okay. Pero sinimulan niya sa verse 2, no? Blessed the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenlies in Christ. So, anong mababasa natin doon? Bless us, okay. Medyo madilim. Hindi nga. Basahin natin. Basahin ko na lang sa application. Okay, hanapin niyo po ang mga Bible ninyo sa Book of Ephesians, chapter 1, verse 3. Okay. Blessed, sabi niya rito, be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessing in the heavenlies. In the heavenly places. Purihin nawa. Ang pagkasulat doon sa King James ito. Sa Good News, iba ang nakasulat yata. Magpasalamat, sabi niya rito. Dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So, this is the longest doxology sa mga sinulat na Apostol Pablo na makikita natin na nagsimula sa verse 3 at natapos ito sa verse 14. Okay. Yung doxology niya ay nagsimula sa verse 3. And he began with praise. Purihin. Purihin ang Diyos. Okay? Yun ang sinabi niya, di ba? Nagsimula siya doon. Mag-observe tayo, kaya focus tayo sa ating mga Bible. Wala kayong mga Bible, young people? Pastor Chris, bigyan mo sila ng Bible. Ang dami nating Bible ng New Testament. Okay. Give them Bible para masundan nila. Okay. Wala yung mga Bible natin dito ng New Testament. Okay. Yung mga walang Biblia, bigyan nyo sila ng Bible. Okay. Parang kay Willie, no? Bigyan ng jacket yan.
Okay. Bigyan ng Bible yan. Bigyan nyo sila ng mga Bibles. And open in the book of Ephesians. So nagsimula siya, no? Napakahaba. Verse 3 to 14, it is the doxology. But sa doxology na yan, nakalagay na dyan, yung ating kayamanang spiritual. Purihin po ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mayaman tayo. O ba tayo? Mayaman tayo kay Kristo. Mayaman tayo kay Kristo, di ba? Okay. Because pag-aaralan natin yung una. Susunod yung walk. Ngayon, we will study the wealth in Christ. And what are the wealth in Christ? Sa letter, sabi natin, praise for the spiritual possession that we have. Ang una, yung mga papuri dahil sa spiritual na pag-aari natin. Spiritual possessions. Possessions sa atin. In verse 3, makikita natin ang mga yan. Kaya napakahaba nito. Okay. Mag-iin yan sa 14. The longest sustained outflowing praise anywhere in Paul's epistle. Ito ang pinakamahabang papuri sa lahat ng sinulat na Apostol Pablo. From verse 3 to 14. And then in verse 15, translation yan. Nag-translation siya sa ibang subject. Bakit? Nagamit yung salitang wherefore. Okay. Kaya mag-observe tayo sa mga grammar dito. Sa 14. Punta kayo sa 15. Therefore, di ba sabi niya? Wherefore. Ano sa Tagalog? Dahil. Kaya nga. Subalit. Hindi ba na yun? Lalayo na tayo. Dahil. Kaya nga. So, nagamit yon. Ito yung nag-end siya sa 14, yung tinatapik niya nung nag-end siya. Tapos nagsimula siya ulit. Doon sa wherefore. Ay, abogado nga talaga sa Apostol Pablo. Kasi mahilig sa wherefore at mga sa paggawa kasi ng resolution, di ba, CD? Whereas, now therefore, resolve, as hereby resolve. Yung sa maggawa ng resolution. Di ba? Resolve, as hereby resolve. Whereas, the reason, nandun lahat. Si Apostol Pablo, mahilig siya sa ganon. Kasi abogado nga siya eh. Wherefore, doon yung simula ulit ng another topic niya. Okay. In verse 15. Okay. Anong nakalagay? Wherefore, I heard of your faith. Okay. So, nagkona siya doon. And, it is a prayer also. Bakit sa? Patuloy akong nagpapasalamat. Yun ang sinabi niya sa verse 16. Okay. So, makikita natin, ipinakita niya yung kayamanan na nasa sa atin by praise, and then, it was followed by prayer. Okay. Prayer. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon sa chapter 1. Now, let us go first doon sa tinatawag nating praise for spiritual possessions. Praise for spiritual possessions. There are 6 tremendous items to consider. Mayroong 6 tayong ikukonsiderang kayamanan dito. At isa-isahin po natin. Number 1, we have the so-called wealth, yung tinatawag sa verse 4. Pakibasa nyo po ang verse 4. Balik na tayo sa verse 4. Sumusunod ba kayo sa inyong mga Bible? Ephesians. Okay. Okay. Thank you, sister. Ano yung makikita natin dyan? Sabi ng verse, according as He hath chosen us, Him before the foundation of the world. Ano po ang katotohanan na makukuha natin dyan na doktrina sa 1:4? Pre-creation election. Number 1 is pre-creation election. Sinasabi niya rito, napakaliwanag, sinasabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itinatag ang sanglibutan. It is a blessing for us that before the earth was formed. Wow, ganda. Before the earth was formed,
you and me were chosen by God. Amen. Di ba masaya yon? Bago pa lang ako ipanganak, pinili na ako ng Panginoon. Hindi ba kayo nagagalak doon? That before the foundation of the earth, you have been elected, chosen by God. For what purpose? For what purpose? In verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before Him in love. Oh, hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon. At sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos. Na ikaw ay Kristiyano. It is not an accident. It was in the plan and purpose of God. Amen. Hindi ka ipinanganak na walang dahilan. At hindi ka rin nandito sa church na ito na nagpupuri sa Panginoon na walang katuturan. Beforehand pa lang, nakita na ng Diyos. Pinili ka niya na. And the very purpose kung bakit kanya pinili, so that you may live a holy life. Siguro tanong niyo, Pastor, paano ko malalaman na ako ay napili? Paano ko malalaman? Sa palagay niyo, paano niyo malalaman na kayo pinili ng Diyos? At sinabi nga ng Panginoon doon sa John chapter 15 verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you. Maliwanag doon? Sa palagay niyo. Okay, question. Paano masisigurado na ikaw ay talaga'y pinili ng Panginoon? How can you prove to yourself that you're chosen by God? Binigyan ka ng buhay. Paano yung mga may buhay naman na hindi mananampalataya? Oo. Yes, yes. Now, tingnan nyo ganito. Pag sinabi na, pagdugtugin lahat ng ating mga verse, not all creation are chosen. Hanga amin. Diba? Hanga amin kat napili. Numampay amin kat naparswa. Praise the Lord. Okay? Paano natin malalaman na isa tayo sa pinili? Isa tayo sa chosen. In what way? Paano? About na? Dahil sumusunod ka na sa kautusan ng Diyos. And that is the aftermath, di ba? After na tumanggap ka, ang magiging bunga nun, because you are now in Christ, all things are passed away, behold, you become new, and you will become obedient. Okay? That is the result. And one also of the evidence, kasi you are now in Christ. At sabi ng 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. So yun yung thank you, Brother Mon. Tingnan natin. Okay. Ano pa? Kasi ito, karanasan nyo na ito eh. It is your own, if you have intimate relationship with the Lord, you know how you started your relationship. Yung ang mag-girlfriend at mag-boyfriend, alam nila kung kailan sila nagsimula ng kanilang intimate relationship. May mga anniversary nga sila. At tanungin mo ang istorya, paano sila nagkakilala? Ganon din. At paano mo napatunayan na talagang mahal mo siya? Maliban na lang kung isa kang salawahang babae na mapagbigay na babae na lahat ng manliligaw sa iyo ay ayaw mong mabasted.
lahat sinasagot mo. Meron bang ganong babae? But you have, tingnan natin, okay. So, it's now your testimony how you can prove and can testify that you are chosen by God. Any testimonies? Paano kayo nagkarelasyon ng Diyos? You must know. Paano kayo nagkarelasyon ng Panginoon? Ba't sinasabi mo may relasyon ka? Okay, going back to the first lesson that we have on January 8. We have eternal life. Praise the Lord. Amen. And what is eternal life? Knowing God. And what is knowing God? Having an intimate relationship with Him. And how? Paano kayo nagkaroon ng intimate relationship with God? You said, I repented from my sin, tinalikuran ko ang kasalanan ko, and I receive Him as my personal Lord and Savior. Di ba? Balikan mo yun. Kung totoo talaga tumanggap ka. Kasi, ganito po, kaya nga po sa ating church, mayroon tayong tinatawag na church attendee and church member. Hindi lahat ay church member at lahat ay church attendee. At bakit? Mayroon siyang ginawa. Ganon din sa ating pagkapili. Paano natin malalaman na tayo ay pinili ng Diyos? Para bang mahirap, no? Parang mahirap ba yung tanong ko? Kasi experience siya to. Kaya testimony nyo na ito, di ba? Apay nga siguro nga eh. Experience siya, okay. It is your experience. Your intimacy with God. Ngay. Awanti siguro. Tapos ikaw mismo, ay siguro, akit ako, kastuya ko na, ay. Brother mo, nasa point kanina na, di ba? Sabi niya, dagdag ulit si Brother Mon. Ginamit niya. Like Apostle Paul, the author din, di ba? Babalik ka rin. Example natin sa Apostol Pablo. Ano siya bago siya makakakilala? He is a very religious man. But he persecuted Christian. Diba? And tingnan nyo, sabi niya, I am a chief sinner. And his testimony, I am a chief sinner, but Jesus Christ has chosen me to become one of His apostle in accordance to His will. Di ba? Paano mo malalaman ngayon? At ganito po, hindi po, buksan nyo yung mga Bible ninyo. Gusto kong balikan natin hindi po, ganito. Maaaring sabihin mo, magpasalamat ka, Panginoon, kasi tinanggap kita. Pwede kitang hindi tanggapin. Di ba? Baka sabihin natin, ayaw kong tanggapin si Jesus. So kung hindi ayaw ko siyang tanggapin, wala siyang magagawa. Tingnan nga natin ang ating Bible in John chapter 15. Okay. Okay. Medyo talagang kailangan na yata talaga ng salamin. Oo. Kaya ang problema sa salamin, nawawala. Kaya dapat yung salamin nakatali. Kasi pag inilapag ko, wala na. Okay. Basahin natin, tignan natin. Sabi, so 1, I am the true vine. Sino nagsabi nito? Jesus Christ. And my Father is the husbandman. Ako ang tunay na punong ubas at ang aking amang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbunga, inililinis niya upang lalong magbunga. Kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ang aking sinalita.
Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban sa nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo ay maliban kayo manatili sa akin. Ako ang punang ubas, kayo mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako ay sa kanya ay siyang magbunga ng marami, sapagkat kung kayo'y walay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin na mga inihagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo ay magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito ay lumalualhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon din magiging aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng Ama ay gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Dito na sinasabi ni Brother Mon kanina. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos at nagsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang upang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y mga gibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Ang gandang basahin, ano? Ang John 15. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Okay, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Praise the Lord. Nasubukan yung basahin nito. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Verse 16, ito lang sinabi niya. Ako ay hindi ninyo hinirang. Hindi tayo ang humirang sa Diyos. Anong sinabi? Ngunit kayo'y hinirang ko. Maliwanag doon, ha? Hinirang ko. At akin kayong inihalal. Maliwanag ba? Si Jesus ang nagsasabi nito. Upang kayo magsiyaon, magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang mga anumang hinigin ninyo sa mga pangalan, sabi niya rito. Ang mga bagay na ito, inutos kayo nyo, upang kayo'y mga ibigan. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay ibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Okay, as I am reading, may nakikita na ba kayo na evidence that you are chosen? Okay, sundan niyo ako. Alalahanin ninyo ang salitang inyong aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinapag-usig, kayo man ay kanilang pag-usigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ay inyo man ay tutuparin din. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon, wala silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa Ama, sa aking Ama. Sabi niya rito, kung ako sana ang gumawa sa gitna nila, mga gawang hindi ginawa ng sino mang iba, ay hindi sana sila magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon ang kanilang nakikita, kinapuputan nila ang aking Ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang usapan, ako'y kinaputan ng walang kadahilanan. Okay, verse 26. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin mula sa Ama, sa mga katuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama na siyang magpatotoo sa akin. At kayo naman ay magpatotoo sapagkat kayo'y mga kakasama sa una. Purihin po ang Panginoon. Now, sa mga binasa ko, nakita nyo ba kung paano natin mapapatunayan na tayo ay pinili ng Diyos? What are the evidence in your life basing doon sa John chapter 15? Wow. Any? Bunga. Yung sinabi ni Brother Mon kanina, no? If anyone is in Christ, is a new creation. Ano pa doon? In obeying His gay. Ano pa?
Okay. Reading. Ano nakita niyo dyan? Ha? Anong magpatotoo? The Spirit, di ba? Okay. If you have an intimate relationship with the Lord, Romans chapter 8, verse 16. Pakibasa nyo ngayon. Kaya sabi ko, hindi ang sino man ang magsasabing pinili, ako ay pinili, ikaw ay pinili. Hindi ko pwedeng sabihin na, Pastor, ikaw ay pinili ng Diyos. You yourself. Kasi, balik tayo sa aral natin. You have eternal life. And eternal life is knowing God. And knowing God is having intimate relationship with Him. Ibase natin. Paano ka nagkaroon ng intimate relationship sa Panginoon? At anong ebidensya na talagang karelasyon mo siya? Baka yung joke ko kay Pastor Ryan J., yung joke ko sa kanya lagi na, si Pastor Ryan J., marami siyang girlfriend. Yun ang joke ko sa kanya, marami siyang girlfriend. Kaya lang, pag nalaman ng girlfriend niya na sila na, break na. Ang ibig sabihin, siya lang ang nagkiklaim na girlfriend niya. Hindi alam nung babae. Paano magkakaroon ng intimate relationship? Ganon. May relasyon ba talaga kung one-sided? Ikaw lang nagsasabi. Halimbawa, sinasabi ko, girlfriend ko si ganito, pero siya hindi niya alam na girlfriend ko. So, relationship is two-way. Di ba? So, ang tanong, in your experience, paano mo nalaman na nasigurado na ikaw na ay anak ng Diyos? Basing sa verse ng Romans chapter 8. Verse 16. Isa nga pong bumasa. Ano sinabi niyan? Okay. Anong magpapatunay? The Spirit. Okay. The Spirit ang nagpapatunay sa espiritu mo na ikaw ay anak ng Diyos. Because ano ang nasira nung nagkasala ang tao? The relationship. And what is that relationship? Ano ang namatay? Your spirit. Kasi may soul ka pa eh. May kaluluwa ka. Pero ang nasira, anong nawala? Ano ang namatay? Your spirit. At nung makilala mo si Kristo, anong nangyari? Na born again ka. You're born spiritually. Ibig sabihin na restore yung spirituality mo. The relationship that had been broken is been reconnected. At paano ito nangyari? Because the Spirit into your spirit nag-connect na. And you can prove in your life. Okay. Wala ba kayong napansin sa buhay ninyo nung tinanggap nyo si Jesus sa iyong mga buhay? Ano ang napansin ninyo? Testimony time na. Naging mapagpakumbaba ka na. Yun ang nabago. Natangsit, hindi yata. Di ba? Kasi nagpakumbaba na siya. Ano pa? Ano ang changes? Isa lang ang word, no? Naging mawing ka na. Isang word lang. Changes happen to your life. Balikan natin yung sinabi ni brother mong kanina. Nandun na yung kali. If anyone is, anong mangyayari? Bagong nilalang. Na bago. Yung dating tamad, naging? Bakit laging pagtamad, laging dun?
Di ba? Doctrine. Dito rin. Ang dating chismosa, hindi na. Di ba? Okay, so, we have been chosen. Ang tanong kasi, paano mo alam na chosen ka? Paano alam na pinili ka? Yun palang pagkakonbikta mo sa iyong kasalanan, yung nakonvict ka that you acknowledge your sin at nagpakumbaba ka sa Diyos, yun nang ebidensya. Okay. Okay. Nagtitrip. Okay. Yun ang ebidensya na talagang anak ka ng Diyos. Kasi walang okay, balikan natin ang 15:1. Okay. 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 15. Wala natin. Okay. 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 Sa 17. Verse 3. And this is life, eternal, that they might know. At itong buhay walang hanggan, ang ikaw ay makilala nila na isang Diyos at siyang sinugo. Sabi niya rito, saan mo yun sinabi niya? Okay. Okay, verse 17. 17 verse 6. Okay. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sino nagsasalita rito? Si Jesus Christ. Sino yung ibinigay? Sino yung nagbigay? Nakausap niya? God the Father. Okay, tignan nyo Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y sayo at sila'y ibinigay mo sa akin. Tinupad nila ang iyong salita. Okay. Verse 7, ngayon ay nangakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo mula sa iyo. See? The Father draw us near to Jesus Christ. In chapter 16, the Holy Spirit convicted us in our sin. In Jesus Christ save us from the punishment of sin through His crucifixion. Let us look the manifestation of God manifested in three distinct persons. He manifested as a Father, pinili ka niya, kinuha ka niya, inilapit ka kay Kristo, at habang nilapit ka kay Kristo, you have been convicted, and you repented, and you accepted Christ. Amen. Isu nga, ijay pan na kay salakan, haan ngalin na ingan. Tatibang isalakan ni Apo Diyos. Amen. Tibang konbiktar ni Apo Diyos, uray mangkat kasadol, kalaing tibangas kasaba. Kahit gaano kagaling yung pastor, kahit gaano kagaling na mag-share ng Word of God, you are not the one who will choose. Sino ang pipili? Ang Diyos. At kailan niya pinili? Before the foundation of the earth. Ephesians, di ba yung pinag-aralan natin? So, pasalamat tayo. Yan ang kayamanan natin. Kaya kung nandito ka, totoong tinanggap mo si Jesus Christ, isang kayamanan mo, you have been chosen before the foundation of the earth. Praise the Lord. Amen. So, mukhang kunaan, pinilik namin ni Apo Diyos. Hindi, maliwanag. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. At imposibleng maamin mo. Bakit? Imposible ang tao makita niya ang kanyang kasalanan at maamin niya. Because the God of this world blinded their eyes, as written in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang mata ang ating kaisipan ay binulag ng Diyos sa mundong ito. Kaya tignan nyo, ang dami, apay di da nga ta mautob kung kunatayo.
Dadya aramidon da apay nga jujusun dadya tao. Dito nga tamautob kasi blinded sila. Until such time that God will move to their lives. And how God will move to their lives? They must hear God. Amen. And as they hear God, the Holy Spirit will convict them because knowing God is eternal life. And how can they know? Babalik tayo ulit. Ay, Pastor, kahit hindi na tayo mag-evangelize, ito yung sinasabi na, kasi pinili na naman ng Diyos ang maliligtas eh. Paano mo nga malalaman na talagang pinili yun? Di ba? Paano niya malalaman? He must know that he has chosen because kailangan makilala niya. At paano niya makikilala? Kapag nalaman niya. Kasi maliwanag na doon sa prayer ng Jesus Christ. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka. Paano niya makikilala kung walang magpapakilala? Di ba? So, magpasalamat tayo sa Panginoon na kilala natin siya. Siyang pasalamatan natin. Susunod, salamat, may ginamit ang Diyos na pumunta sa iyo. Instrumento. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ginamit ng Panginoon ang aking mahal na pastor na nag-pray sa akin. Hindi niya man ako pinuntahan sa bahay, pero may kaparaanan ng Diyos kung paano ko siya nakilala. Pero mo naman, saan ka ba naman na nakadroga ang trip niya umatin sa Bible study? Di ba? Iba't iba yung istorya ng ating kaligtasan. Ako po, lango ako sa droga, lasing na lasing ako sa alak, at lango sa droga nang umatin ako sa Bible study. Trip lang ba? Ganda namang trip yun, ano? Nag-trip at nagpustahan lang. Pero yung pastor, ginamit ng Panginoon, hindi niya ako pinilayas, hindi ako pinaalis. Kahit nalasing ako at may tama ako ng marijuana, ang ginawa niya, ipinag-pray niya ako. At sa pag-pray niya sa akin, kumilos ang banal na Espiritu ng Diyos at ako po ay napalaya. At dahil napalaya ako, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naliwanagan ang aking kaisipan. At nakita ko kung ano ang katayuan ko sa harapan ng Diyos. Si Brother Mon, narinig niya lang yung isang word na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon. And ang nangyari sa kanya, naging question mark sa kanya yon. At gusto niyang masagot yon, kaya pinatawag kami. Way back 2000. Brother Mon, no? 2000. After his birthday. Tapos na bang birthday mo nun? Before ng birthday, pinatawag na kami. And we share. Yun ang tanong niya. Paano ba yun? Simple, di ba? Yun, paano yun? And we explained to him, ipinakilala namin ang Diyos sa Kanya at kumilos ang Panginoon. It is not by our might. It is not by our wisdom. It is not by our knowledge that they are saved. It is by the Holy Spirit of God. Yung mga umaten sa crusade natin, sabi natin, sayang, wala namang bunga. Huwag mong sabihin, we just sow the seed. Amen? We just sow the seed. Narinig nila ang magandang balita na mahal sila ng Diyos at namatay si Kristo para sa kanila. Hindi natin alam, mag-germinate yung word doon sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya wala pong sayang na investment kung ebanghelyo ang pag-uusapan. Amen? Amen. Because God is the one who will move. Kayamanan natin. Kung totoong tinanggap nyo si Jesus, you are chosen before the foundation of the earth. Amen? Amen. Chosen. Number 2. Lapit ng time. Number 2. Pre-creation election. You are elected. Sabi mo nga, na-elect ako. Pinili ako ng Diyos. Kaya wag mong sabihin, hindi ko.
Huwag ka maging inferior at huwag mong, ano ba yung tawag doon? Yung ayayayom ngayon, tibagbagim. Wawa naman ako. Walang nagmamahal sa akin. Lagi na lang akong sawi. Lagi na lang akong iniiwan. Kawawa ako. Hindi ka kawawa. May pumili sa iyo. Pinili ka bago pa likhain ang mundo. Wow, what a great love of God. Kahit na napakasama mo dahil sa nawala ka sa Kanya, dahil sa kasalanan, ang dami mong ginawang mga kamalian, ang dami mong mga mali, ang daming mga karumal-dumal na ginawa mo, karumal-dumal, kahindik-hindik. Ano pa ang mga description namin? Karumal-dumal, kahindik-hindik, karimarimarim. Ano pa ang mga description natin sa Tagalog? Karimarimarim, kahindik-hindik. Grabe, di ba? Oh, wala. Gano'n man tayo karumi, para tayong basahan na talagang napakarumi ng basahan. But praise the Lord, Isaiah chapter 1, natupad, though your sin, sabi niya, kahit nakasing, ano doon, you will, magbalikan to nga kasla, niebe. Mapapaputi ka. Di ba kung nandiyan? Come, let us reason together. Though your sin is like scarlet and you will, kung nandiyan, ang yung kasalanan ay ganito, ngunit ikaw ay mapaputi na parang niebe. Manaydayaw iti apo. Amen? See? That's what you are. Sabi mo nga sa katabi mo, that's what you are. Why? Balikan natin. Anong sabi sa verse 4? Di ba tayo taas? You are chosen out of this world, from the world. Amen. Pinili ka ng Diyos mula sa mundo. Kaya sa 15, binasa ko sa'yo, bakit binasa ang buong 15? Ang ganda kasi. Alam niyo, pag binabasa ko ang 15, na bakit kaya kung kailan pa ako sumampalataya, bakit ang daming mga pagsubok, pati galit sa akin? Huwag ka nang magtaka. Dahil hindi ka na taga-mundo. Amen. Amen. Hindi ka na iibigin ng mundo. Dahil hindi ka na taga doon. Kaya pag gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng maganda, nagpuri ka sa Diyos, mayroon silang mga may masasabi sila. Kasi, hindi ka na kagaya nila. Kaya sabihin nila, naranasan ng mga, Brad, umiba ka na eh. Hindi mo na ka naman dati. Alala ko yung ko noon, yung ex ko noon, sabi niya, mula nung ma-born again ka, nag-iba ka na. Nag-iba na talaga kasi ang schedule ko sa kanya, Sunday, 10 to 10. Oo, kasi 10 to 10. 10 o'clock in the morning to 10 o'clock in the evening. Para makabawi sa gastos. Siyempre, gumasto ako nung nanliligaw ako. Siyempre, babawi ka nung naging girlfriend mo. Biri mo naman, Brother Mon, pambili ng linen. Ang mahal ng linen noon. Naalala yung linen? Yung inaamoy-amoy mo pag sinusulatan, tapos pag binabasa mo, humahalimuyak. Ang mahal noon. Yung regalo, yung mga ganon. Nung maging ko na, papasyal ako, alas 10 ng umaga. Uuwi ako, alas 10 ng gabi. Of course, pagdating ko ng alas 10 ng umaga, may merienda. Galing. Pag umalas 12 na, may pananghalian. Pag alas 3, merienda uli. Pagkainan sa gabi, may pagkain. Bago ako umuwi, may pakapi pa. See? Bawing-bawi talaga. Diba? Nawala. Nagbago ka na, ganito. Hindi niya na maintindihan. Bakit? Taga-mundo siya. Ako, taga-langit na eh. Hanggang maghiwalay na kasi hindi na magkaintindihan eh. Taga-mundo siya, taga-langit ako. Hindi na magkaunawaan. Iba na yung perspektibo at prioridad ko. Ang priority ko ang Panginoon.
Ang sentro ng aking buhay ang Panginoon. Ang sentro ng kanyang buhay, puro kabalbalan. Grabe naman, kabalbalan ka. Okay. Di ba? So, nitignan natin, may binago sa iyo ang Diyos. Okay? And you are called. Verse 4. Balikan natin. Verse 4. Okay. Bakit nasa dyan? Ephesians tayo, pinag-aralan natin ng Ephesians, mga kapatid. Para sa mga huli, ang aral natin ngayon ay nagsimula tayo sa Book of Ephesians. Nasa wealth tayo. Okay, spiritual wealth tayo ngayon. From chapter 1 to 3. At ang unang wealth natin, a blessing. Spiritual possessions that we have, na mayroon tayong spiritual na pag-aari, na blessing, na dapat nating papurihan ng Diyos ay dahil elected tayo. Dapat nating papurihan siya. Amen. At bakit tayo na-elect? Okay, basahin natin ang verse 4. Buo huwag nating iwanan. Ayon sa pagpili niya sa atin, bago niya itinatag ang sanglibutan. And what is the purpose why He has chosen us? Upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Wow! What is the purpose why God chosen you? And why God chosen me? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Anong sinabi rito? For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Holy and blameless. Posible ba ito? Tanong, posible ba? Posible ba na maging banal ka? Kasi sinabi niya. Sinabi niya, di ba? Tama, sinabi niya. Pinili ka niya, the very purpose, para mamuhay ka sa kabanalan. Anong sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 16? Be holy, for I am holy. Sinabi natin sa aral natin, salvation by grace and righteousness by grace. Dugtong ulit natin. Akala nyo, di magkakadugtong yung pinag-aralan natin nakaraan? Yung righteousness of grace. Di ba sinabi niya doon sa Romans chapter 3:23 that all have sinned and fall short to the glory of God? Yung katayuan natin, yung standing natin sa Diyos, tayo makasalanan pa, ay hindi enough. Hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kahit na righteous tayo noon, sinabi doon, hindi sapat yung katuwiran natin. Kaya nga, ang katuwiran ni Kristo na natanggap natin by grace ay nailagay sa atin. Ang righteousness na yan, ang katuwiran na yan, ang siyang nagtutulak sa atin na patuloy na mamuhay sa katuwiran at kabanalan. That's why, balikan mo ulit. Hindi natin maiwanan yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away. Behold, they are becoming new because you are being changed from glory to glory. Amen. Amen. Nababago ang buhay mo. No, born again lang nga rudan, makunana, isumot lang nga iso. Walang pagbabago. Mirduot pa laging ganatatta. Wala po. Hindi po totoo yun. Ang totoong Kristiyano, may nababago. Hindi man biglaan. Gaya ng awit ng mga bata, little by little, day by day, little by little, day by day, Jesus is changing me. Di ba? Little by little, day by day. Young people, kumusta? Anong nabago na sa buhay ninyo? Di ba? Mga nanay, ano nang nabago sa buhay ninyo? Mga tatay, ano nang nabago? May mga nababago sa buhay natin. Di ba? Okay. Blameless. That's the ultimate goal that we have. That is the reason why you are here. Bakit nandito ka sa church? To know the truth. To learn how to live a holy life. To worship God. And while you are worshiping the Lord, alam nyo ba, bakit ka nagpipray? The very purpose why you pray. Hindi lang para manghingi ng blessing ng Panginoon. Para humingi ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya para mamuhay sa mundong ito
ng may katuwiran. Kung sinabi ng Diyos, posible. Blameless in His sight, in love. Anong susi dyan? If you love the Lord, you will live a holy and blameless life. Di ba? Kahit sa mga relasyon naman, kung mahal mo yung isang tao, gagawin mo ang lahat para ma-please mo lang siya. Di ba, Virgo? Para ma-please mo lang siya, gagawin mo ang lahat. Kahit na to the extent na magpaalipin ka na. Oh, sino bang may kan? Gagawin mong lahat. 'Di ba mga boys, kahit na maglaba tayo. Amen, kahit maglaba tayo. Kasi mahal natin sila. Ayaw nating masirang kanilang mga manicure. Nagpa-manicure, nagpa-pedicure, kaya hindi makapagkusot. Kaya tayo na lang. Kaya laging nagpapamanicure. Di ba? Kaya nga, tinitimplehan natin sila ng kape. Kaya nga, kahit na trabaho nilang magluto, tayong nagluluto para sa kanila. Kasi mahal natin sila. Kulang na lang, subuan mo pa. Kulang na lang, subuan mo pa. Kulang na lang, inguyaan mo siya. Because you want to please her. Kung mahal mo ang Diyos, you want to please Him. At alam nyo, nakapagpapatuwa sa Diyos if you fulfill the purpose why He have chosen you. Kaya minsan, pag nagpipray tayo, Lord, sabi ng dami panahon na napapalungkot natin ang Diyos na pumili sa atin. Because we don't know the purpose. For He chose us in Him before the creation of the world, be holy and blameless in His sight. Okay. Verse 5. Nandiyan pala, NIV, maganda na. Verse 5. Madam Secretary. Okay. Verse 5 and 6. Okay. The second is, anim ito, di ba? Ito lang, tapos na natin simulan natin ito, hindi natin matatapos itong palawa. Predestination. So, una, election. Number 2 is predestination. Okay. He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Okay. Ano sinabi nito? Pag sinabi natin predestinated as to the adoption of the children by Jesus Christ Himself, the Greek word na adoption, ito ay yung according to His knowledge. Okay? Nakita niya na ikaw at ako ay tatanggap sa Panginoon. Amen? He predestined. He adopted us. Well, tingnan nyo ang dyan, to the praise and glorious which He has freely given us in the one He loves. Okay. So, pag sinabi ng predestination, tignan nga natin yung kanang predestination. Okay. Okay. Sabi niya rito, the doctrine that God, in consequence of His foreknowledge of all events and infallibility, guides those who are destined for salvation. Yun yung sinasabi niya. Na according to His foreknowledge, nakita niya ako na talagang bago pa ako nang ipanganak na ako dito sa mundong ito, bago pa ako nagkaroon ng buhay, nakita na ng Diyos na darating yung araw na ako ay tatanggap sa Kanya. It was destined na ikaw at ako, hindi lang pinili, pero according to His foreknowledge, nakita niya na ikaw ay tatanggap. So alam niya lahat ang nangyari sa buhay mo. Amen? At alam niya kung talagang totoong tinanggap mo siya. Dahil nakita niya na. Kaya nga, tingnan ninyo ang Diyos, He is ginibigyan niya ng free will ang tao. Nakita niya beforehand that Adam and Eve will fall. Kaya may inihanda na siya. Even in the Old Testament, nakahanda ng lahat.
kahit pa lang doon sa Genesis chapter 3 verse 15, that is the so-called first messianic prophecy. Nung magkasala pa lang si Adan at Eva, nakahanda na yung propesya na ipapanganak si Kristo dito sa mundong ito. Alam niyo yung first messianic prophecy? Yung sinabi niya, ginti may lunudan, daytoy the seed of the serpent. Mananakat, inyo ka na najay, 3:15, the seed of the serpent and the seed of the woman. Inyo ka na najay, he will crush your head, but tuklawin na dito, no? He will fight. Dito. Genesis 3:15. Sino ang makabasa nun? Wala nyo, guys. Genesis 3:15. Tingnan na lang natin. Kasi, okay. So, doon pa lang, mayroon na. So, balikan natin dito. So, pag sinabi nating adoption, hindi yung para i-adopt ka at gawing kanyang anak. Pag sinabi natin, it is a legal declaration. Kasi you are chosen na eh. You have been chosen. You have been chosen and predestined na maging anak niya. At ngayon, into adoption. Yung, okay, balikan muna natin yan. Sabi niya, I will put an enmity between you and the woman, and between your offspring and your hairs. He will crush your head, and you will strike his heel. Yang word na yan sa Genesis, it is a prophecy. Prophesying the seed of the woman is Jesus Christ. And the seed of the serpent, the offspring, is the devil. Pero sino ang makakras? At the crucifixion, he will crush your head. And that brings salvation to us. That is a messianic prophecy of the coming of Jesus Christ to be crucified on the cross to crush the head of the enemy. Okay. Binalikan lang natin sandali yan. Okay. So, balik tayo. So, tayo po, ang nagamit po dito na Greek sa adoption, hindi po yung adoption na nagpapakita na yun ay pag-aanak, magiging anak mo. Halimbawa, itong puging ito, wala pa sa legal age. Itong puging ito, wala pa sa legal age. Kukunin ko siya, aadapin ko siya para maging anak ko. Di ba? Papangalanan ko siya ng matatag pader. Di ba? Halimbawa, gano'n. Kasi para maging anak ko siya, papalitan ko yung pilyado niya ganito. Okay. Pero yung adoption na ginamit dito, hindi para maging anak, kundi adopted na, anak na siya, it is a mere declaration of all the rights and blessing that he has because he was predestined and chosen to be the child of God. Amen. I-declare na lang yan. It is a declaration sa adult, sonship, and conferment of privileges. Iko-confirm na lang yung mga privilege, blessing that he has dahil siya ay inampon o adopted sa son of God. Kaya nga, maging sensitibo tayo sa mga verses. Sinabi sa John 1:12. Lagi natin ginagamit ang John 12. 1:12. Magandang gamitin. Maganda po yun. Anong sinabi diyan? At sino mang tumanggap. Anong kasunod? Binigyan niya ng karapatan. So, ibig sabihin, kung maging sensitibo ka sa pag-aaral doon, wala siyang karapatan. Di ba? Binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. And that is adoption. You are now declared, you have now the right to be a child of, to be child of God. At pakibasa nyo nga. Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right. Right. Kalintigan. Karapatan.
Okay. To become children of God. So, God has predestined you, chosen you before the foundation of the earth, and according to His foreknowledge, nakita niya na ikaw ay tatanggap sa Kanya, and you are adopted into as His son. Okay? Yung sinabi niya doon sa verse 5 and 6, 4, 5 and 6, sinabi niya, 5 and 6 na ikaw ay na-adopt. Anong na-adopt sa'yo? O, confirmation lang yun. Wow. Ang gandang pakinggan. Tanong, legally, anong pagkakaiba? May pagkakaiba ba sa karapatan at pribilehyo yung adopted son at saka yung offspring mo? In a law? Wala po. Pareho. Kaya pag may ampun ka at saka yung anak mo, equal rights yan. Pareho sila. Kasi you declared na talagang anak mo na siya. Kaya pareho lang yan. Okay, the rights. Wala pong sinasabi, ay, ampun ka lang, basit ibingay mo. Gamno mapangkat illegal. Mapangkat illegal. Nakanagan, dala-dala mo na yung pangalan niya. Halimbawa ako, yung nga, inampun ko yung batang yon, pinangalanan kong Matatag. Pader, legally, doon lahat. Wow, anong mangyari? Kung ano yung mana, kung ano yung karapatan, kung ano yung pribilehyo, pareho. Ganon din po tayo. Kung ano ang mga blessing, karapatan ng Israel, ganon din ang karapatan natin, puri pong Panginoon. Amen. Become a right to become children of God. Okay, so we are adopted in New Testament. So lahat ng sinabi niyang adopted sa New Testament, we are already son of God. It is a confirmation. Kaya nga, na tayo po ay i-confirm na po natin, na-confirm na po tayo na tayo anak ng Diyos. 1 John 3:1, pakibasa nga po, pakilagay nga po. Okay. 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 Tatapos na po tayo rito. 1 John 3:1, how great is the love of the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Hindi tayo kilala ng mundo. Pero kilala tayo ng Diyos. Bakit? That we should be called children of God. The love of the Father. Hindi tayo anak ng Diyos. Hindi tayo kasama sa promise. But because of His love, He has given us the right to be called children of God. And that's what we are. May awin na ito? May awin na that's what we are. Thank you. Time na. That's what we are. Walang nag-alarm. Hindi pa nakabili. Oo. May maglalagay daw dyan. Time na. Okay. Okay, so tutuloy natin. Alam ko marami kayong mga tanong. Let us i-reserve nyo yan para next week. But one thing is for sure. Napakalaking papuri, pasasalamat sa Diyos. Na dati na ikaw at ako na makasalanan. Hindi ba ito ang magtutulak sa atin para pasalamatan, para purihin ng Diyos? Lahat ng rason, mayroon tayo para purihin ng Diyos. Sino ba tayo? Noon, hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. Di ba napakasama natin? Makasalanan, karimarimarim. Grabe naman yung karimarimarim na ginawa mong kasalanan. No? No description, karimarimarim, kahindik-hindik, karumal-dumal. Grabe yung mga Tagalog na yan. Ngay may salaang. Apostol Pablo, sinabi niya, I am a chief sinner, but found grace
Kaya kapatid, magpasalamat, purihin natin ang Diyos dahil you are chosen one. Tinanong ko kanina, paano mo masisigurado na ikaw ay pinili ng Diyos? Yung nalang pagkakonbikta mo na ikaw ay makasalanan at pag-amin mo, pagsisisi mo at tinanggap mo siya bilang Panginoon, ebidensya na yon na pinili ka ng Diyos. And the Spirit Himself, in Romans chapter 8, verse 16, prove to your spirit that you are now child of God. And outward evidence is, if anyone is in Christ, he is a new creation. Changes happen to your life. Amen? Changes. Hindi nyo siguro nahahalata yung mga small changes na nangyayari. But if you are observant to your life, kung nga po nagtataka ako noon, alam nyo po, part of my testimony, kanya medyo lukos, expression, di pa nagsauti dakos. Malagip yun na torni, suban. Expression na na dyan. Taga-ano na torni, suban. Taga-pakan, parpareya. Oh, di ba? Expression yun. Sa amin, expression yun. Or siya naglayang sa udakos sila. Lalo, ang pinagtataka ko, nung naborn again ako, magalit man, nawawala na, hindi ka na nakapagsasalita ng masama. Bakit? Naririndahan na yung dila mo. And that is changes. Si Brother Mon, sa kanyang testimony, noon, pag-birthday niya, February 6, hanggang matapos ang birthday ng barkada niya, heaven ang kanyang nararamdaman. Laging may... walang hangover, Brother Mon, no? Kasi adati kwa, tiyawag ti mamartag kat kwa, no, nabartag tirabi, itibigat tano hang hangover, adati pang pabungar na. Yun naman na basit, bumungar naman nun. Tuloy-tuloy, dayay. Diba, Brother... may tinatawag pag uminom ng kabalyo kada agila hamot nga pato na mo yun istorya nga jay nakano nagurder kabalyo kuno na kanda red horse agila ini kanda gold eagle dadya mo may isa dakay latam mo na gurder ti animal kuno na pato! Amoy ni pato. Silver swan. Pato. Di ba ito kasi kayo? Pero, tingnan mo, ang testimony ni Brother Moore, kung narinig nyo na, mula noong 2000, nung 2000, nang tinanggap niyang Panginoon, year 2000, tinanggap niyang Panginoon. Naalala ko talaga yun kasi yun din ang history ng kanyang love life. Yung pagpunta na sa church. Yun din yung prophecy na sinabi ni Brother Ronald, kayong magkakatuluyan. Kaya papadto kayo kay Brother Ronald, na kayong nunubyo, nagkatuluyan kayo. Oo. Mula noon, sa testimony niya, mula noon, ayaw nang pumasok ang alak sa kanyang katawan. Purihin po ang Panginoon. Amen? And that's changes that is happening to your life. Ayaw mo na Ayaw mo na. Ayaw mo na talaga. Ganon kagaling ang Panginoon. If anyone is in Christ, is in your creation. We have testimony individually kung paano ka binago ng Panginoon mula nung tanggapin mo siya. And that's an evidence. If there is changes that is happening to your life, not because of your own effort, hindi dahil sa sarili mong dinesisyon na lang. Kasi ako makanyak, the changes, sana mga tin na po, ito desisyon ko. Okay. Pero yung sinasabi kong changes, yung nagtataka ka, yung gaya sinabi ng Apostol Pablo, may gusto akong gawin, pero hindi ko nagagawa. May ginagawa ko, pero nagagawa ko. And that is the changes that is happening to your life because you are now in God creation. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to your name. Oh, hallelujah, Jesus. God is so good. God is so great.
He has chosen you. Tayo na hindi karapat-dapat, pinili niya tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya wag kang magdamdam, wag mong maliitin ang iyong sarili. At wag mo sabihin, walang nagmamahal sa'yo, wala nang nagpapahalaga sa'yo. Kapatid, ang pumili mismo sa inyo para mamuhay sa kabanalan ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Let us just give thanks to the Lord for He has chosen us. Give thanks with a grateful heart. Let us sing it from the bottom of our heart, giving thanks to Him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? The Lord has done for us. Give thanks. We thank you, dear Heavenly Father, for your great love to us. Although we are unworthy, napakarumi namin sa iyong harapan dahil sa mga kasalanan naming nagawa. Hinanap niyo kami. Pinili niyo kami. Binigyan ng karapatan na maging anak mo. Salamat po ng marami, O Diyos, sa kaligtasan. Salamat po, pinili niyo kami. Out of billions of people in this earth, we are one of the chosen. Thank you, Lord. Thank you for calling us out of this world and we become your child. And the very purpose is to live a holy and blameless life. Salamat po, Panginoon. Makakaya naming mamuhay sa kabanalan sa paggabay at tulong ng banal na Espiritu. And because of the imputed righteousness in us that comes from you, by your grace. Thank you, Lord. Bless each one of us. Help us. Help us, Lord, to live as your child and we will radiate your glory. Thank you very much. In Jesus' name, amen and amen. Our secretary, while we are preparing for the service, will announce to us the result of the